The Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagpapasalamat ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Dobleng paggalang po at pagrespeto sa ating minamahal, ginagalang na Pastor, Beloved Evangelist, Pastor Erwin Estrada Almeda, ang ating pag-alala po sa kanila pong gininto ang turo, kasama natin Beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Nung sila po'y andito pa kasama natin sa mundong ito, maminamahal, at tinuruan tayo kung paano paglingkuran ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! At magandang umaga rin po sa lahat ng mga ginagamit sa banal na iglesia, sa ating mga Beloved Almeda family, sa ating lahat ng mga beloved full-time workers, sa ating beloved ordained preacher na nangangasiwa po dito sa Dako ng Davao, sa lahat po ng mga ginagamit sa banal na ubasan natin pinakamahal na Jesus, sa lahat ng ating mga kapatiran dito po sa ating banal na gawain, maging sa mga online viewers natin, at higit po sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Mga minamahal kong mga kapatiran, nagpapasalamat po ako, di man po karapat-dapat na nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagpatotoo ngayon. Way back 1995 po, mga minamahal, shortcut ko lang po ang aking mga patotoo, mga minamahal. Praise the Lord. April 29, nabaptize po kami sa pangalan ni Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade during the Grand Crusade po na idinaos dito sa Dako ng Davao sa PTA ground na ngayon po ay tinatawag na People's Park. Isa po kami sa pinagpala, tinawag natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Through television lang po, mami na mahal. Ako po ay sa television nakapakinig ng imbitasyon na aking pong kuya ay sa radio. Mami na mahal habang siya nagtatrabaho. At yung kanyang kasamang carver, mami na wood carver sila. Sinabihan niya rin na magdalo tayo nito, Brad. Tol ang tawag nila noon, mami na mahal. Magdalo tayo sa sinasabi nila na Crusada, Brad, Tol. Yan ang sabi po niya, mami na mahal. Na ngayon po ay naging preacher na rin sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Pero ako po at ang isang beloved na full-time worker na rin ngayon, mami na mahal. Ang una pong dumalo, kinabukasan na po sila, pero lahat kami ng mga panahon na yon sa 4-day crusade ay nabautismuhan po sa pangalan ni Jesus na ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah! At mami na mahal, mga karamdaman namin ay pinagaling na ating pinakamahal po Jesus. At ang direksyon naming buhay, tinuwid po na ating pinakamahal po Jesus. Dahil kami po noon ay po athletic ng kuya ko, pero binago po instantly yung aming habit, mami na mahal. Wala na po kaming ibang kaligayahan, kundi ang maglingkod sa ating pinakamamahal po Jesus. Mula nung araw na yun, mami na mahal, kinalaban po kami na aking mahal na ina at minamahal kong eldest sister dahil nga po, hindi daw namin pinandigan ang aming relihiyon, pero hindi po ako nakipag-away sa kanila o nakipag-argumento. Ang sabi ko lang po, mahal kong ina, someday you will understand. Hallelujah. Pero mami na mahal, tama po ang katuruan nating mahal na pastor na ang ating mga mahal sa buhay. Kung mahal natin sila, patuloy nating paglingkuran nating pinakamahal na Jesus. Nanatili po ako sa mga pangako ng mahal na Panginoon, mami na mahal, na palang araw sila po ay dadalhin sa ating panalagawain. Ang pamilya po namin noon ay punong-puno ng kaguluhan dahil ng ibang bahay po aking mahal na Papa. Pero sa pag-aayuno po, mami na mahal, sa himalang kaparaanan, hindi ko na po ikukwento kung paano siya napadako sa banalagawain. Basta sa himalang kaparaanan, mami na mahal, siya po ay bumisita sa kuya ko. Hallelujah. At yung panahon na yun ay overnight prayer, dinala po siya sa banalagawan, kinabukasan, nabautismuhan siya, at yun din ang umpisa ng kanyang pagbabago. Hallelujah, praise the Lord. Naging adult choir siya, mami na mahal, sa ating banalagawain, at dumating din ang araw na aking mahal na mama ay nabautismuhan din. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah. At ang aking mahal na ate, isang ate ko ay nabautismuhan din dito. At ang kanyang beloved husband na pulis na tinaguri ang siga sa Turil, mga minamahal, dito sa dako ng Turil, Davao City. Dahil SPO4 po siya. Isa siyang siga na pulis, mga minamahal. Pinagsisipa niya yung mga vendors dyan sa Turil. Nakita ko pa yan nung hindi ko pa siya kilala na siya palang husband na aking ate. Praise the Lord, dahil hindi ko man alam kung sino ang napangasawa ng ate ko noon, pero nakita ko talaga siya na kung paano siya magsisigaw-sigaw doon sa Turil, mga minamahal. Pero dumating ang araw, mga minamahal, ang isang siga na pulis, matigas ang puso, mga minamahal. Pinalambot ang mahal na Jesus. Siya po ay nabago, mga minamahal. Purihin natin pinakamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Dumating ang araw, mga minamahal, sa COVID time, siya po ay nadala sa ospital dahil siya po ay biglang natumba at ang findings ng doktor ay comatose siya. At sabi ng isang doktor, mga minamahal, kinabukasan raw po ay mamamatay na siya. At ang isa lang na paraan na pwede pa siyang ma-extensionan ng buhay niya ay ang matubuhan siya, mga minamahal. Pareho kami ng ate ko dahil hindi kami sang-ayon na dinala siya ng isa sa aming pamilya doon na hindi pa po taga dito sa ating banal na gawain. Dinala siya sa ospital. Tapos pinuntahan namin, maminamahal, ang ospital. Yun na nga po ang findings ng doktor. Sabi na mamamatay na ang pasyente namin kinabukasan, lalo na pag hindi namin tubuhan. Maminamahal, yung mga katagang yan masakit sa ating puso bilang tao, pero 100% po kaming nanalig sa ating pinakamahal na posisyon ng dalay ng mahal na pastor. Sabi namin, hallelujah, sa doktor na hindi namin patutubuhan, Dok. Magsasign lang kami ng waiver at iuwi namin ang aming pasyente. Pero hindi sila pumayag. Kinagabihan mga minamahal. Papalit-palit kami ng aking ate na magbantay sa aking beloved kuya or brother-in-law. Yung gwardiya, maminamahal ng ospital, hindi po kami pinapapasok. Pero naghimala ang mahal na Pinoy, nakapasok po kami at natawagan namin ang ating beloved ordained preacher na ma-pray over through cellphone. At mga minamahal, hindi pa yan ang ginawa ng mahal na Pinoon. Nagpadala din ating ordained preacher doon ng isang preacher at isang kakaayuno lang. Ay, hindi nakita ng gwardiya na nakapasok yun, mga minamahal. At na-pray over din ang aking beloved brother-in-law. Praise the Lord. Pero tayo nga ay isang law-abiding citizen, mga minamahal. Ayoko pong lumabag sa mga protocol ng ospital. Kaya hinanap ko yung si Dr. Perez. Sabi ko, ang dami naka-PPE, mga minamahal. Hallelujah. Pero hinanap ko talaga siya. At nakita ko siya, mga minamahal, doon sa may luklukan ng ospital. Sabi ko, kayo po ba si Dr. Perez? Sabi niya, oo. Ano po ang kalagayan ng aking beloved brother-in-law? Sabi niya, mamamatay na siya bukas. Diretsahan po talaga, mga minamahal, dahil alam niya na hindi talaga kami magpapakabit ng tubo, mga minamahal. Pero sabi ko sa kanya, ano po ang pwede namin gawin? Sabi niya, pag hindi na yan siya magigising bukas, patay na talaga yan siya. So sabi ko sa kanya, kung ganun po, Doc, bigyan niyo po kami ng opportunity na kami po ay magbabantay sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Hallelujah. Dahil hindi kami pinapapasok ng gwardiya. Sabi niya, o sige, bantayan niyo, bahala na kayo. Kaya yan, mga minamahal, nandoon po ako sa tabi na aking beloved brother-in-law kasi pinatulog ko muna ang aking beloved ate. Dumating ang 3 doktor, mga minamahal. Walang malay talaga, 0% talaga ang malay na aking beloved kuya dahil kumatos siya. Pero sabi nga ng mahal na pastor, natutunan ko dito sa ating banal na gawain na kahit wala pong malay isang tao, pag binulungan mo siya ng mga panalangin, pinasunod ko po siya. Sabi ko, Kuya, magsisi ka kahit sa isip mo lang. Alam kong naririnig mo ako, sundin mo ang aking mga dalangin sa unang dalangin ng mahal na Pastor Estrada Almeda. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Hallelujah. Pinasunod ko siya, mami na mahal. Hallelujah, praise the Lord. Maya-maya, mga minamahal, dumating yung 3 doktor. Maliban pa sa yung main doctor niya. At ang sabi ng 3 doktor,
isang oras kaming nag-usap talaga, mami, na gusto nilang tubuhan. Pero isa lang din ang sagot ko hanggang sa huli naming usapan, mami na mahal na, Dok, dili jud mi masugot, Dok. Ang kanilang, ito lang ang tanong ko sa iyo, ilan bang porsyento ang probability na ma-extensyonan ang buhay niya pag tinubuhan niyo? Sabi niya, hindi rin kami makapagsabi dahil ang Diyos lang nakakalam. Kuya naman pala, kaya nga ang greatest physician natin, yan din ang aming, hallelujah, pinanampalatayanan na siya po ang pagpapagaling sa aming pasyente. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Alam ko meron kayong kaalaman, pero bilang tao, limited po yung kaalaman natin. Kaya, pahintulutan nyo na lang po kaming umuwi. Mag-sign kami ng waiver. Pero sabi niya, kayong bahala. Ang amin lang kondisyon ay magpa-swab test kayo kung may COVID ba. Mami na mahal, 7 days pa daw po ang result. Pero sabi ko, the shortest po, Doc. Pero sa himalang kaparaanan, sa 3rd day, mami na ipangatlong araw, ay lumabas po ang result. At negative po, mami na mahal. Hallelujah, praise the Lord. Pero bago pa dumating yung pangatlong araw, mami na mahal, yung kinabukasan na sinabi ng doktor na mamamatay na aking beloved kuya, 2:00 pa lang ng madaling araw, ay nakagising na siya, mami na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Good God. Hallelujah. Purihin natin pinakamahal na po, Jesus. Umiiyak po siya, humahagulhol, mga minamahal. Sabi niya, meron ako pagkukulang sa malapay noon. Hindi ko binigay lahat sa kapatid mo ang dapat na tithes and offering. Hallelujah. Dahil may kahinaan pa siya sa tithes and offering dahil baguhan. Pero sabi niya, yun ang pagkukulang ko. Narinig pala niya, mami na mahal, na madalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil kumatos siya, mami na mahal. Kaya, mami na mahal, after na namin na mahal, nagtaka ang mga pasyente doon dahil siya po ay nagpataas ng kamay habang nakahiga at tinanta niya po ang the Lord's Prayer. Hallelujah. Glory to God. At ang hallelujah. kailan ka iniwan ng Diyos, mami na mahal, nakita ng mga pasyente at gwardiya ng mga nurses, doktor doon na siya po ay nabuhay. Hallelujah. Purihin natin pinakamahal po Jesus. Lahat ng kapurihan, pasasalamat at tangis ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Hallelujah.